niyo naman po natin ngayon dahil malapit na po ang pasukan. Okay, so gumawa po tayo ng ube turon. So mura lamang po yung pinakapuhunan po natin dito. Kaya sa mga naghahanap po ng extra income, so itry nyo po ito. So kung napapansin nyo mga katipid tips ha, 1 oras at kalahati na po yan pero hindi pa po humuhulas yung atin pong caramelized sugar dito and then napaka-crispy pa po neto. Yung magandang itinda, magandang ilako. So dito, nakapaloob po yon sa full video kung paano ko po ito ginawa. At syempre, kung pang negosyo, hindi po mawawala yung pinaka-costing po natin. Kaya panoorin nyo po hanggang dulo yung mga video po natin kasi nakapaloob din po dito yung inyo pong maaaring katanungan. Kung paano po ito gagawin, umpisahan na po natin. So, ang una natin gagawin, magsasaing po muna tayo ng 3/4 kilo ng malagkit. So, 3/4 kilo lamang po kasi ito yung kasya sa isang lata po ng condense. Okay, so ganun lamang din naman po yung pagsasaing po natin. Normal lamang, parang nagsasaing lamang din po tayo. Kuhanin na natin ng isang lata ng condense at yung may flavor na po na ube yung gagamitin po natin para hindi na tayo maglagay ng flavoring at saka po pang pakulay. Kasi itong isang lata ng evap na ube condense is saktong-sakto na po sa 3/4 kilo ng sinaing po nating malagkit. So dahil okay na po ito, ngayon lutuin na po natin. Kumuha lamang po tayo ng isang pan at ilagay na po natin dito ang isang lata po ng condense. So dito magtitira po ako ng kaunti kasi mamaya kapag luto na yung ating ube turon, magdidrizzle po ako. Tapos maglalagay din po tayo ng 1/8 teaspoon ng iodized salt pang balanse lamang po. At pwede na po nating ilagay dito yung sinaing po nating malagkit. So hahaluin lamang po natin ito ng mabuti. So kapag okay na, buhayin na po natin yung atin pong apoy. Pagkatapos, lulutuin lamang po natin ito ng mabilis. Yung sa tingin po natin ay nainitan na, nagpantay na po yung kulay. So okay na po ito. Pwede na po nating iset aside. At ire-ready na po natin yung ating pangbalot, lumpia wrapper na gagamitin at yung atin pong cheese. Yung bread knife na gagamitin po natin, balutan lamang po natin yan ng cling wrap para hindi po dumikit yung cheese. Daily queso po yung ginagamit po natin. Yung laki ng gayat is parang nagagawa lang din tayo ng cheese stick. Okay, so kapag okay na po yan, so magbabalot na po tayo. Ihanda ang tubig at lumpia wrapper. Bali, large po yung size po nito. 2 tablespoon or 1/8 cup ang ilalagay po nating ube malagkit. Pagkatapos, ipaplaten lamang po, ilagay ang cheese, i-roll ng ayos, o diba, ang ganda po ng pagkakadikit, ng pagkakabalot. Tapos kung napapansin nyo, inuuna kong basain ang dulo ng wrapper bago po tayo magbalot. Para sa akin mas okay siya kasi mas madikit po yung ating ube turon, hindi matatanggal yung dikit kapag ayan po yung inuna po natin. So babalutin ko lamang ito po lahat and then magbabalik po tayo. So dahil natapos na po natin itong balutin, ngayon lulutuin na po natin. Pero hindi na po natin lulutuin lahat kasi sobrang dami naman po. So ang mangyayari dito, magiging stock po namin na pang merienda po namin, di ba? So pwedeng pang negosyo at pwede rin naman pong pang merienda. Okay, so maglalagay lang tayo dyan ng kaunting oil. So ihintayin lamang po natin yung uminit. So kapag mainit na, ilagay na po natin ang white sugar or brown sugar, pwede rin po ang white sugar. Kapag ganyan medyo nagme-melt na, pwede na po nating ilagay itong ating pong ube turon. So yung apoy nyo, alalay nyo po lamang ha, kung tingin nyo parang masusunog na agad, so hinaan nyo po. So i-melt po muna natin yung asukal bago po natin ilagay yung ating pong ube turon. Kasi ang mangyayari po doon, mauuna pong maluto yung ating ube turon kumpara po doon sa ating pong sugar, hindi pa siya nagme-melt. Tapos ang pinakamalala doon, ang pwedeng mangyari, lalabas po yung ating malagkit sa ating pong lumpia wrapper. Kaya mas maigi i-melt po muna ang sugar bago po ilagay ang ube turon kasi mabilis lamang po siyang maluto. So iikot-ikutin lamang po natin ito hanggang sa kumover yung ating sugar dun sa atin pong ube turon. Halimbawa kung gagawin natin tong extra income, dapat may minimum para hindi po tayo malugi.
Tulad po ng ginagawa ko po dito sa lugar po namin. Ang gandang gamitin ng tong na kahoy, ay kawayan yata po ito. Hindi siya yung basta umiinit, 'di ba? Kapag yung tong na stainless, umiinit talaga siya. So ito po hindi. So ito na order ko po online ha. Kung gusto niyo pong umorder na po, maglalagay po ako ng link sa description. At doon po kayo makakabili. Matagal siya sa Tapos ito, huwag nyo din pong pagdidikit-dikitin sa paghahanguan po ninyo. Kasi kapag lumamig, magdidikit-dikit din po ito. Nahirapan kayo maghiwa-hiwalay. Diba? May buo pang caramelized sugar. So, ganito lang po yung ginagawa ko dyan. Then, inilalahid ko lamang po yung pinakang ibabaw. So, ayan. Titigas na po yan kapag nahango na po natin. Pwede pa tayo mag-drizzle dyan ng ube condense. So, meron tayong itinirang kaunti para makita po natin. And then, kung napanood nyo na doon sa nakaraan nating video, nagawa tayo ng caramel sauce. So, pwede rin po yun dito. Siyempre, mas maganda, ilalagay po ito sa squeeze bottle. Hindi mano-mano, 'di ba? Para ma-drizzle po natin ng ayos. Kasi dahil kaunti lang naman yung ating ube condense, itira lamang. So, hindi na natin nilagay. Pwede rin po tayo maglagay ng sesame seed. So, wala tayong stock na sesame seed. Kaya hindi na din tayo naglagay. Okay, so inilagay ko lamang po ito sa packaging. Pero pwedeng simple lamang po yung pinakang lalagyan po natin dito. Pwedeng i-plastic labo lamang po natin. O kaya naman po ay ilagay po natin sa maliit na supot. Pwede natin siyang ibenta ng luto at pwede rin naman po natin ibenta ng hilaw. Para sa akin, mas better yung dalawa yung pagpipilian. Magandahan dito, hindi na po natin kailangang lutuin pa. Pwedeng naka-plastic lamang po ito ha. Nilagay ko lamang po sa microwavable tub. Kung itatanong yung Ate Tipid Tips magkano yung bentahan kapag hilaw na. So ako, same price lamang po sa luto. Tikman na po natin ito. Yung may ube na, diba? Medyo natagalan talaga ako mga katipid tips kasi kumain muna ako, nag-picture-picture pa. Pero hanggang ngayon, malutong pa rin po yung ating ube turon. Kasi maganda po ang pagkakaluto yung ating pong caramelized sugar, hindi hilaw. Kaya talagang malutong pa rin. As in, oh, lumalabot to. Oh, diba? Pakinig niyo yun. Yung inilagay po nating cheese. Diba? Kung kayo mahihilig sa kakanin na tulad ko, sobrang ma-appreciate nyo po itong ube turon. Ang sarap ka-partner nito sa black coffee. Yung ating isang lata ng ube condensed, saktong-sakto po yun sa 3/4 kilo ng malagkit kapag isinaing po natin. Saktong-sakto po yung lasa. Malalasa pa rin po natin dito yung pagka-ube ng ating pong malagkit. Tapos bumabalanse din po yung lasa dun sa cheese na inilagay po natin. Balanse yung alat at saka tamis. So ang sarap ng combination ng ube at saka cheese. So overall mga katipid tips, masarap po itong ating ube turon at hindi imposible na kumita po tayo dito. So ang magiging tanong naman at tipid tips, magkano naman po ang magiging puhunan po natin diyan at magkano po yung posible po nating tubuin. At syempre yung pinakamahalaga, magkano po yung magiging bentahan din po niyan. Okay? So ngayon, mag-costing na po tayo. So yung costing na gagawin po natin, costing pa rin po yun dito sa lugar po namin, sa Calamba, Laguna City. Base po yun dito sa pagkakabili ko. So magko-costing pa rin po kayo ng sa inyo dahil iba't iba nga po tayo ng lugar. So iba't ibang presyo yung mabibili po natin. So umpisahan po natin sa 3/4 kilo ng malagkit, 57 pesos. Condensed ube, 40 pesos. Sugar, sabihin na po natin 1/4 kilo yung magagamit po natin dito, 18 pesos. Isang box ng cheese, 35 pesos. Large, 63 pesos. Bali, makakagamit po tayo ng 56 pieces. Kasi 56 pieces po yung nagawa po natin. Kaya ang total po lahat ay 213 pesos. Pero mag-a-add pa po tayo doon ng other expenses po natin. So pagsamasamahin na para hindi lamang po ganun kahaba. Sabihin lang po natin na 100 pesos. So nandun na po yung ating oil, gas at labor. Base po yun dito sa 3/4 kilo na ginawa po natin. Kaya ang total po lahat ng pinakampuhunan ay 313 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 56 na nagawa po natin at ang kakalabasan po nun, 5.58 po ang puhunan po natin kada isang piraso po.
ng ating ube turon. Pero sabihin na po natin na 6 pesos kasi kung ipapackaging po natin dito, pwedeng sa plastic labo na lamang po natin ilagay. Pwede rin po ang sa supot kasi kapag maliit lang na supot, mura na rin po ang kakalabasan. So, nakadepende po sa atin. So, yung pinakabentahan po nito, advisable para hindi naman po tayo talo sa pagod. Yung kapag naubos na, sasabihin natin sa sarili natin na yun lang yun, yung napagbilhan natin, grabe yung pagod natin, di ba? Merong pakiramdam na ganon kapag nagluto po tayo. Sa mabilisan, pwede natin siyang ibenta ng 2 for 25, pero halimbawa naman, kung tayo mga nasa subdivision, pwede nating ibenta yan ng 4 for 50. Kumbaga minimum para hindi tayo talo sa mga gas, pagod, oil, di pa po ba? So ako tutuusin ko siya sa 2 for 25. So magiging puhunan po kada isang order ay 12 pesos. Kapag iminaynos natin yung pinakang puhunan, so tutubo po tayo ng 13 pesos po kada 2 piraso. Para may idea lamang po tayo kung makakamagkano po tayo, yung 56 pieces na nagawa po natin, i-divide po natin sa 2. So, makakakuha po tayo ng 28 na order sa 3/4 kilo ng malagkit na ginawa po natin. So, yung tubo po natin na 13 pesos, i-times po natin sa 28 na order. Kakalabasan po nun, 364 pesos po yung magiging tubo po natin sa 3/4 kilo lamang po yon. So, ito, mas malaki na yung posible po natin tubuin. Basta naging consistent po tayo. Namahan po natin yan ng sipag at tiyaga. So, banda-banda dyan, hindi po imposible na maging doble-doble pa po. Hindi pa po natin tubuin. So, kung napanood nyo na, doon sa mga video natin nakakaraan lang, nagawa din tayo ng toge, di ba? Pwede natin pagsama-samahin yan yung merienda ng mga ginawa po natin. Diba? So, sana, bago po ulit nagtapos yung video po natin, meron po ulit ako naibigay na magandang negosyo idea po sa inyo na pwede po nating pagkakitaan ngayong paparating po ang pasukan or kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. So, kita-kits na lamang po ulit sa ating mga next video. Bye-bye!